Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot, nakahanda na po muli para ibigay po sa inyo ang isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng isa po nating kabarangay na nagpapatago po sa pangalang Vanessa. Para po sa inyong mga komento sa inyo pong kwentong mapapakinggan, maaari po kayong mag-text Papa Dudot space on ang inyo pong mensahe at ipadala sa 4627. Muli, ihanda po natin ang ating mga sarili sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, magandang araw. Taglay ko na ang sapat na gulang upang lubusang maintindihan ang buhay at kapalaran. Hindi mo ito hawak sa iyong mga kamay. At kahit na pagplanuhan mo at pagsikapang isa katuparan, kung hindi ka doon na nakatakdang hahantong, di ka talaga doon hahantong. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Vanessa. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Menopausal baby daw ako dahil 11 years ang tanda sa akin ni Ate Vangie na siyang sinundan ko. Angat kesa sa simpleng buhay ang kinalakhang ko. Lahat naman ang gustuhin ko ay naibibigay ng mga magulang ko. Nakapagtapos sa kolehiyo ang mga kapatid ko at may kanya-kanya ng masasayang pamilya. Papa Dudot, balikan natin ang ilang bahagi ng buhay ko mula noong ako ay maliit pa lamang. Grade 6 ako at dadalawa lamang kami ni Ate Vangie na anak na natitira sa bahay. Mga kapatid namin ay nagsipag-asawa na, Papa Dudot. Noong 12 anyos ako ay 23 naman si Ate Vangie at engaged na rin sa kanyang boyfriend na si Kuya Mark. Umalis pa si Ate Vangie dahil nadistino sa Bataan kaya naging malungkot na ang bahay namin. Doon ay naisipan ni Mami na kunin ang pinsang kong si Renz. Cage ko lang si Renz at maganda rin kagaya ko. Yun nga lang, mahirap lang ang buhay ni na Renz sa probinsya. Yun ang dahilan kung bakit very willing si Renz na sumama kay Mama. Gusto kasi niyang makapagtapos ng pag-aaral at si Mama ang siyang bahala sa lahat ng gagastusin makapag-aral lang si Renz. Dahil ka-age ko si Renz ay sabay na kaming nag-enroll sa private high school dito sa amin. Minalas nga lang na hindi kami naging magkaklase dahil mababa ang grades ni Renz sa card niya. Yun kasi ang basis noon sa pag-determine ng section. Napunta siya sa section 4 while nasa highest section naman ako. Gayon pa man ay very close pa rin kami ni Renz. Not only because magpinsang kami, but because we share a lot of things in common. Lalong gumanda si Renz noong tumira sa bahay. Pumuti kasi siya at saka natutong pumorma. Itinuring kasi siyang parang anak ni Mami. Kung ano yung bibilhin ni Mami para sa akin ay binibili din niya for Renz. Okay lang naman sa akin yun dahil mahal ko naman ang kaasin ko. Isa pa, hindi ako madamot. Noong bagong salta nga si Renz sa bahay ay nakita ko yung mga damit niya. Halos puro luma. Binigyan ko kaagad siya ng mga damit at iba pang gamit na bago pa pero hindi ko sinusuot. Sobrang bait naman kasi ni Renz at saka napakasipag pa niya. May katulong kami noon pero lagi pa rin nagtatrabaho si Renz sa bahay. Dahil doon ay lalo siyang napamahal kay Mami. Wala akong masasabing negative about Renz. Masinop din siya sa lahat ng bagay. Share kami sa room ko pero kanya-kanya kami ng bed. Nag-pray kami ng sabay before we go to bed. Wala din kaming sekreto sa isa't isa. Nagkwekwentuhan kami tungkol sa mga crushes namin lalo na noong 3rd year high school na kami. Medyo late bloomer lang kasi si Renz pagdating sa pag-ibig. May boyfriend na ako when nasa 3rd year pa lang kami pero siya hanggang crush pa rin at patuloy pa rin niyang dinededma ang mga nanliligaw sa kanya. Pinaprioritize ni Renz sa pag-aaral niya noon. Nakikita ko na dobling effort ang ginagawa niya para sa studies niya pero wala naman akong nakikitang improvement. Sa bagay, si Renz din mismo ang nagsabi na mapurol talaga ang ulo niya. Hindi kasi siya kasing talino ko noon. Wala naman siyang bagsak na grado pero kung ako ang mag-e-effort na gaya ng effort na ginagawa niya, baka nasa top 1 na ako sa klase. Pero hindi kasi ako ma-effort eh. Tama na yung moderate lang kasi I must divide my time. Meron akong boyfriend noon tapos may extracurricular activities pa ako sa eskwelahan.
Istrikto pa ako sa pag-aalaga ng katawan ko at nagde-demand ng maraming oras. So hindi ako masyadong nakasubsob sa pag-aaral ko. Besides, hindi ko naman pinangarap na maging valedictorian. So instead na magpaka-devoted ng sobra sa pag-aaral ay ini-easy ko lamang. Sabay pa rin kaming graduate ni Ren sa high school. I was one of the outstanding graduates. I was at top 8 kahit na hindi ako masyadong nag-effort. I received the Best Orator and Best Debater Award and nominated as the Best English and Math Student of the Year. Sa Renz naman, mula sa Section 4 pa rin ay basta graduate lang ay masaya na siya at ang sabi niya, dodoblehin na lang daw niya ang kanyang pagsisikap sa kolehiyo. Sa bahay ay nagkaroon ng malaking handaan na ginastosan ni Mami at ni Daddy dahil nga sabay kaming nagtapos ni Renz. Dumating ang nanay ni Renz mula sa probinsya. Hindi nga lamang nakarating ang tatay nito dahil noon daw ay ginugupo ng sakit. Nakita kong umiyak si Renz noong ibalita sa kanya ng nanay nito ang kalagayan ng kanyang ama. Tuloy ay naalala ko pa ang pangarap ni Renz para sa kanyang pamilya na maraming beses na niyang naikwento sa akin. Pangarap nitong bigyan ng maginhawang buhay ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Naaawa ako kay Renz noong graduation party namin sa bahay. Alam ko na pinipilit lang niyang maging masaya. Kahit na nakakatiyak ako na bawat minuto ay laman ang isipan niya ang kanyang may sakit na ama sa probinsya. Mapagmahal kasi si Renz sa mga magulang niya. Doon ko noon nakita ang isa pang pagkakaiba namin. Malungkot nga ang buhay ng pinsan ko. Ako, nakamulatan ko na ang maginhawa at masayang buhay at hindi ko natatandaang nagkasakit ng malubha si Daddy o si Mami. Si Renz, noong matutulog na kami ay narinig ko pa ang panalangin niya sa Panginoon. Hiniling niyang dugtungan pa ng lumikha ang buhay ng kanyang ama. Mahintay pa raw sana nito na makatapos ng kolehiyo si Renz. Makapagtrabaho at mabigyan ng maginhawang buhay ang ama nito. Lumuluha pa rin si Renz noon at dahil doon ay hindi ko naiwasang mahabag sa kanya. Subalit parang hindi dinidinig ng Diyos ang taimtim na panalangin na yun ni Renz. First year pa lamang kami sa kolehiyo ay namatay na ang tatay niya. Bagay na sobrang pinagdalamhatian ni Renz. Sumama rin ako noon sa probinsya. Siyempre kasi noon at ayaw akong isama ni Renz dahil mahirap daw ang buhay sa kanila. Pero nagpumilit ako. Tama nga siya. Mahirap nga. Halos wala akong matulugan noon at halos hindi ko rin kayang kainin ang mga pagkain. Hindi nga ako nagtagal. 2 araw lang ako doon at nagpasundo na ako kay Daddy. Noong mailibing si Uncle Juan, tatay ni Renz ay bumalik na siya sa bahay. Ilang araw na lang kasi at matatapos na ang semestral break at natural, pasukan na naman. Natanggap naman ni Renz sa pagkawala ng tatay niya. Hindi pa rin nagbago ang sigasig niya sa kanyang pag-aaral. Sabi niya, ang kanyang pagsisikap ay iaalay niya sa kanyang ina at mga kapatid. Si Renz kasi ang panganay kaya parang natural na maging ganon kamature ang kanyang pag-iisip. Pareho kami ng kurso ni Renz. Business management at walang subject na hindi kami magkaklase kaya't lagi kaming magkasama. Gaya pa rin ng dati, subsuban ang ginagawang pag-aaral ni Renz. At ako ay gaya ng dati, katamtaman lang ang effort pero hindi pa rin kayang habulin ni Renz sa mga grado ko. Hindi ko naman siya pinapabayaan si Renz. Nasa likod lang niya ako kapag kailangan niya ng tulong sa mga studies namin. Financially ay wala din kaming problema dahil parehas na parehas kami ng allowance na ibinibigay ni Mami. Mas matipid nga lang si Renz dahil hindi siya mahilig mag-shopping. Nakakapag-save pa nga siya noon pero usapan namin na huwag na lang niyang sasabihin kay Mami na may saving siya dahil baka bawasan ang allowance namin. Happy naman kami ni Renz noong college. Lalo na noong halos sabay kaming ligawan ng magkaibigang sina Mayo at Gabriel. Si Gabriel ang nanligaw sa akin. Si Mayo naman kay Renz. Sa totoo lamang, 3 magkakaibigan sina Gabriel, Mayo at John. Si John ang unang sumubok manligaw sa akin pero hindi ko naman siya gusto kaya dineretsa ko na siya.
Si Gabriel o Gabi talaga ang crush ko dahil gwapo siya at matalino. May lahi silang Kastila. Si Mayo naman, nasa kanya ang katangian ng lalaking hinahanap ni Renz. Tall, dark and handsome at lalaking lalaki pa. Gustong gusto ko namang sagutin noon si Gabi. Kinukulit ko nga rin noon si Renz na sagutin niya na si Mayo para sabay ang monthsary celebration namin pero nagpakipot pa kasi ang pinsan ko. Sa pangungulit ko ay sinagot nga ni Renz si Mayo, kasabay ng pagsagot ko kay Gabi. Alam ko naman kasi na mahal rin ni Renz si Mayo pero talagang napaka-conservative lang siya noon. 2 months lang tuloy kaming niligawan noong dalawa at eto ay salungat sa gusto sana ni Renz na kalahating taon niyang pahihirapan si Mayo sa pagsuyo sa kanya. Pinilit ko siyang sumunod sa ideology ko na pareho lang yun at saka sayang yung oras na dapat kayo na at marami na kayong dapat na gawin together ng boyfriend mo. Pero since na hindi pa kayo ay hindi pa pwedeng gawin. Gaya ng pagkakaroon ng karapatang makialam sa buhay ng boyfriend mo. Legal na yun dahil syempre boyfriend mo na siya. Kaya lang parang nakukonsensya naman ako sa pagpilit ko sa pinsan ko na sagutin si Mayo. Noong mga panahon kasi na sweet na ako kay Gabi ay aloof pa rin siya kay Mayo. Sa katotohanan ay baliktad nga eh. Si Mayo ang gustong maging sweet kay Renz pero aloof naman ang pinsan ko. Then ako naman na sweet kay Gabi ay ramdam ko naman na parang alangan si Gabi sa akin. Ang gusto ko kasi sa lalaki ay yung sweet at hindi nahihiyang magpakita ng kanyang affection kahit saan, kahit kailan. Pero si Gabi ay gaya ni Renz na conservative. Sabi ko nga kay Renz dapat sila ni Gabi dahil they have something in common. Pareho silang kieme. Si Mayo naman ang sweet and hot pero kieme naman si Renz. Sa kasong yun ay nagkaproblema. Hindi ko pinatagal ang relasyon namin ni Gabi. Mahal ko siya pero hindi ako naging masaya. Brinake ko siya and to my surprise, brinake din ni Renz si Mayo. Okay ka lang? Tanong ko kay Renz noong ginawa niya yun. Oo, istorbo lang naman kasi sa pag-aaral ang boyfriend eh. Sagot niya na parang wala lang talaga sa kanya na sobrang nasaktan si Mayo sa ginawa nito. Baseless kasi ang breakup nila. Dahil daw brinake ko si Gabi kaya brinake na rin niya si Mayo. Naawa ako kay Mayo. Nakisimpatiya ako sa kanya pero hindi ko inaasahan, Papa Dudot, na mahuhulog ang loob ko sa ex-boyfriend ng pinsan ko. Dati, mahilig ako sa mistiso and definitely ay wala kay Mayo ang mga qualities ng lalaking gustong gusto ko. Pero na-inlove ako kay Mayo. Niligawan niya ako pero kahit na mahal ko na siya ay hindi ko siya kaagad tinanggap. I know, pangit tingnan. Imagine, ex-boyfriend ang pinsan ko na kasama ko everyday tapos magiging boyfriend ko. Isa pa, iniisip ko rin na baka ginagamit lang ako ni Mayo para paghigantihan ng pinsan ko. Naging prank ako kay Mayo tungkol sa bagay na ito pero sabi niya, hindi raw niya ako ginagamit at lalong wala daw siyang balak na paghigantihan si Renz. Mahal daw talaga niya ako. Magkagayon pa man ay hindi ko pa rin kaagad na tinanggapan panliligaw ni Mayo. Noon ay nagawa ko ng umiwas ng bahagya kay Renz dahil palihim akong nakikipagkita kay Mayo. Dati, halos oras-oras ay magkasama kami ni Renz. Sa kasera ay magkasama kami sa iisang kwarto. Sa school naman ay lahat ng subjects ay magkaklase kami. Hindi rin ako lumalabas dati kapag hindi ko siya kasama. Kahit bibili lang ng panty shield o cologne ay kasama ko si Renz. Pero noong ma-inlove ako kay Mayo ay natuto na akong takasan ng pinsan ko. Kailangan kasi dahil hindi ko alam kung paano sasabihin kay Renz na nanliligaw sa akin ng ex-boyfriend niya at lalong hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na mahal ko na si Mayo. Kaya yun, kinailangan kong takasan siya o magsinungaling kay Renz. Na kunwari ay may lakad ako at hindi na niya kailangan pang sumama. O kaya naman ay tinataong ko na marami siyang ginagawa kaya hindi niya ako masasamahan. Si Mayo ang nahihirapan sa sitwasyon.
Matagal niya akong pinipilit na sabihin na namin kay Renz ang totoo pero hindi ako pumayag. Nagulat na lang ako isang gabi. Kinausap ako ni Renz tungkol kay Mayo. "Insan, bakit kailangan mo pang itago?" sabi niya sa akin. "Nagwo-worry ako sa iyo kapag lumalabas ka mag-isa dahil nakikipagkita ka kay Mayo. Pwede namang siyang pumunta dito para dito na lang kayo mag-usap," sabi pa noon ni Renz. "Okay lang sa'yo?" natanong ko. "Oo naman. Wala naman kami at saka wag mo akong alalahanin. Okay lang sa akin yon. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka lolokohin ni Mayo ha. Kasi hindi magiging maganda ang kwento nating magpinsang kapag nag-ending na umiiyak ka." Biro pa sa akin ni Renz. Sa kanyang mga mata ay nakita ko na wala nga lang sa kanya kung maging kami ng ex-boyfriend niya. Dahil doon, Papa Dudot, the following day ay sinagot ko na si Mayo. At kahit na nakakaasiwa kung minsan ay pumupunta siya sa apartment namin ni Renz. Sa totoo ay kami lang ni Mayo ang nakakaramdam ng pagkaasiwa dahil si Renz ay talagang hindi nagpakita ng anumang senyales na apektado siya. Parang wala lang talaga. Kinausap niya si Mayo na parang barkada. Samantalang ako naman, bahagya ay nakakaramdam ng pagsiselos kapag nag-uusap sila. May takot ako noon na baka bumalik ang damdamin ni Mayo para kay Renz. Ito ay noong talagang mahal na mahal ko na si Mayo. Hindi ako naging komportable kahit na casual lang ang pag-uusap ni na Renz at Mayo. Alam ko kasi kung gaano nasaktan si Mayo noong i-break siya ni Renz. Meaning ay talagang mahal na mahal ni Mayo si Renz. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Mayo pero kahit boyfriend ko siya ay hindi ko naman talaga alam kung ano ang takbo ng isip niya at kung ano talaga ang nilalaman ng puso niya. Nagkaroon din ako ng pagdududa. Naging selosa ako at yon ang naging dahilan kung bakit naging madalas ang pag-aaway namin ni Mayo. Kung minsan, pati si Renz ay nadadamay. Prinangka ko na rin si Renz noon. Sinabi ko sa kanya na nagsiselos ako kapag nag-uusap sila ni Mayo. Natawa lang sa akin si Renz pero nangako siya na upang mapanatag ako ay iiwasan na niyang makausap si Mayo. Kaya lang Papa Dudot ay hindi naman tinutupad ni Renz ang sinasabi niya. Nakikita ko pa rin silang nag-uusap ni Mayo. Dahil dito ay nagtanim ako ng sama ng loob sa pinsan ko. Bahagya ay nagalit ako sa kanya pero kinimkim ko lang. Para makaganti ay hindi na ako naging voluntary sa pagtulong sa kanya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa studies namin. Hindi ko siya tinutulungan sa homeworks namin at naging resulta ay lalo siyang nahirapang maka-cope up lalo sa mga major subjects namin. Naging napakabait ko sa kanya kaya lang hindi ko alam na pagdating sa pag-ibig ay hindi ako pwedeng maging galante sa kanya. Madalas na rin akong lumalabas noon na hindi man lang nagpapaalam sa kanya at minsang nagtanong siya kung saan ako galing ay hindi ko sinasadyang masagot siya ng ganito. Bakit ba? Kailangan bang malaman mo lahat ng pinupuntahan ko? Natahimik na lang siya at halatang nagulat. Na-guilty man ako sa ginawa ko ay pinanindigan ko na lang na kailangan kong gawin. Kailangan kong gawin yon para maramdaman niyang hindi ako masaya sa patuloy niyang pakikipag-usap kay Mayo. Third year college na kami noong malamig na ang samahan namin ni Renz. Nasa iisang apartment pa rin kami pero halata ko na dumidistansya na rin siya sa akin. Hindi kami nag-uusap kung hindi lang naman mahalaga ang pag-uusapan. Basta hindi na kami ganun ka-close. Hindi ko na rin pinapapunta si Mayo sa bahay dahil nasasaktan lang ako kapag nakikita kong nagtitinginan sila ni Renz. I admit, naging sobrang possessive siguro ako pero kinakailangan ko yun dahil mahal ko si Mayo ng sobra-sobra. Matatapos na noon ang first semester noong third year kami noong may mangyari sa amin ni Mayo. Sinubukan kong umiwas sa kanya ngunit sa bandang huli ay nagawa pa rin niya ang gusto niya.
Nakuha niya ako. Nangako naman siya sa akin na hindi niya ako lolokohin at hindi niya ako pababayaan. The following day, masamang balita ang dumating sa amin ni Renz. Akala ko'y isang bangungot na hindi ko dapat paniwalaan. Pero umuwi kami ni Renz that same day upang makita na totoo ang balita. Napatay na ang daddy ko. Aksidente sa kotse. Ayaw ko na lang ikwento. Ang ikinuwento sa akin na detalye kung papaano nangyari ang aksidente. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay para akong binabangungot kapag naaalala ko si daddy. Pero ang tunay na bangungot ay yung mga sumunod na nangyari mula noong mawala na si daddy. Yung hirap namin ni Mami kung papaano tatanggapin na wala na si daddy. At si Mami sa kanyang edad ay sadyang naging mahina na sa pagtanggap ng ganung pagsubok. Bumagsak ang kalusugan ni Mami matapos atakihin sa puso at mamatay ang kalahati ng kanyang katawan. 2 months matapos mailibing si daddy ay kinuha ni Kuya Ardon si Mami sa Maynila upang doon alagaan at maipagamot. Noon pakiramdam ko ay nag-iisa na ako. Wala na akong kakampi. Dahil sa mga nangyari ay nahinto na ang suporta ng mga magulang ko kay Renz. Ako naman ay pinagtulungan na lamang na pag-aralin ng mga kapatid ko. Naghiwalay na kami ni Renz ng tirahan dahil pumasok siyang katulong sa bahay ng isang teacher namin. Sa kagustuhan niya makapagtapos ay nagpaalipin siya sa ibang tao. Ako naman ay kinailangan ko ang buong atensyon ni Mayo at pasalamat ako dahil hindi niya ako binigo. Yun nga lamang ay hindi kami nakapag-ingat. Nabuntis ako ni Mayo na siyang naging dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Bawal kasi sa school namin ang babaeng buntis, ngunit hindi pa kasal. Nahinto nga ako, Papa Dudut, at matapos kong ipaalam ang nangyari sa akin sa mga kapatid ko ay inuwi na ako ni Mayo sa bahay nila. Si Mayo na lang ang patuloy na nag-aaral hanggang sa makatapos ito. Si Renz sa awa ng Diyos at dahil sa kanyang sipag at tiyaga ay nakapagtapos din ng pag-aaral. 1 linggo matapos ang graduation ay dinalaw ako ni Renz. Sinabi niya sa akin na matagal siguro kaming hindi magkikita dahil maghahanap daw siya ng trabaho. Nagpasalamat sa akin si Renz in behalf daw ng parents ko. Nag-wish din siya sa akin na sana raw ay maging maayos ang pagsasama namin ni Mayo. Pinilit ko na lang nang umiti pero sa isip-isip ko ay nasabi kong magiging maayos nga dahil lalayo na siya sa amin. Hindi kasi nawala ang insecurity ko kay Renz, Papa Dudut. Lalo na noong time na malaki ang tiyan ko dahil karga-karga ko sa sinapupunan ko ang anak namin ni Mayo. Tuwing aalis si Mayo noon ay iniisip kong magkikita sila ni Renz. Hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa isipan ko noon. Sobra akong naging mapagduda ngunit naiwasan ko namang kumprontahin si Mayo sa mga pagdududa ko dahil wala naman akong naging basihan. Noong mawala na nga si Renz ay nagkaroon na nga ako ng konting peace of mind. Konti lang dahil hindi ko pa rin pinayagan si Mayo na magtrabaho. Iniisip ko kasi na kapag nakapagtrabaho siya sa malayo ay baka magkita pa sila ni Mayo. Hindi ko dinideny sa sarili ko na magduda, Papa Dudut. Dahil alam ko na mahal pa rin ni Mayo si Renz. At bago kami maghiwalay ni Renz noon ay napansin kong hinahanap-hanap din niya si Mayo. 1 year and 3 months na si Junior. First baby namin ni Mayo noong magpakasal kami ni Mayo. Natuto ako mabuhay sa uri ng pamumuhay na meron ng asawa ko. Napakasimple at masasabing mahirap. Hindi ako naghanap ng ginhawa mula kay Mayo. Masaya ako kahit na mahirap lang ang naging buhay namin. Hindi nagamit ni Mayo ang pinag-aralan niya. Nagsaka lamang siya at nag-alaga ng baboy at kapag walang gawain ay ipinapasada ni Mayo ang kanyang tricycle. Ako naman ay nagtayo ng sari-sari store sa harap ng maliit naming bahay. Masaya naman kami, Papa Dudut, kahit ganun lang ang naging buhay namin.
Noong ko napatunayan na mahal ako ni Mayo at ngayon ay nahihiya pa ako mismo sa sarili ko kapag naaalala ko yung mga pagkakataong pinagdududahan ko siya. Inalay ni Mayo ang buhay niya sa akin at sa aming mga anak. Isang bagay na labis kong ipinasalamat sa Diyos. Ako naman itinanggap ko siya ng buong puso at wala na akong mahihiling pa sa Diyos dahil sa isa kaming napakasayang pamilya. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kaysa sa aking mag-aama. Kinalimutan ko na ang sarili ko. Tumaba na ako at wala nang figura ang aking katawan. Nanay na nanay na ako. Ito ang pinta sa akin ng mga kapatid ko. Sina ate ay nagseseksihan pa rin kahit na may mga anak na sila. Ako pa raw ang bunso ngunit sa ganitong uring buhay pa raw ako nasadlak. Hindi pa raw ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko naman ay wala akong pinagsisisihan. Hindi man ako nakatapos ng pag-aaral. Simpleng-simple man ang buhay namin ni Mayo at hindi ko man napanatili ang kagandahan at kaseksihan ko ay masaya pa rin ako. Ito ay dahil nasa puso ko ang tunay na kasiyahan. Noong mamatay si Mami, 4 na noon ang anak namin ni Mayo. Noon ay may pagsisisi ako dahil hindi ko man lang nakasama si Mami ng matagal noong buhay pa siya at nagdudusa sa kanyang sakit. Sa Maynila kasi tumira si Mami sa bahay ng kuya ko kaya hindi ko siya napupuntahan noon. Inuwi lang ang bangkay niya sa bahay namin dahil hiniling daw nito noong buhay pa siya na ilibing siya sa tabi ni Daddy. Pang-8 gabi ng lamay noong may bisitang dumating. Lula ng isang kulay maroon na kotse, magara at bago. Sa likod ng kotse ay nakalagay ang isang magara at halatang mamahaling bulaklak para kay Mami. Halos hindi ko nakilala kung sino ang bumaba mula sa kotse. Pero noong titigan ko ang kanyang napakagandang mukha na lalong pinaganda ng sophisticadong make-up, ay nalaman kong ang pinsang kong si Renz ang dumating. Niyakap ako ni Renz habang umiiyak noong datnan niya ako sa tabi ng kabaong ni Mami. Napaka-sophisticada rin ang amoy ng pabango ng pinsan ko at yung lambot ng tela ng kanyang suot na magarang damit ay hindi mapagkakailang mamahalin. Matagal na umiyak si Renz sa kabaong ni Mami. Alam kong bumalik lahat ng kanyang alaala ng mga magagandang bagay na nagawa ng aking ina sa kanya noon. Pagkatapos ay nakapagkwentuhan kami ni Renz. 18 taon na kaming hindi nagkita kaya't napakaraming bagay ang pwede naming pagkwentuhan. Pareho kaming 38 na noon ni Renz. At sa akin, ang edad na yon ay kitang-kita na pero sa kanyang ganda at kaseksihan ay parang siyang 25 anyos lamang. Maraming magagandang bagay ang nangyari kay Renz. Nag-abroad pala siya noon sa Hong Kong. Tinapos lang niya ang kanyang kontrata pagkatapos ay nag-cross country sa Canada at doon ay nag-aral ng caregiver course. Sandali siyang nakapagtrabaho sa Home for the Aged at doon niya nakilala ang isang matandang lubos na nagtiwala sa kanya. Ipinagkatiwala sa kanya ng matanda ang negosyo nito na noon ay sandali daw nagsara dahil hindi mahusay ang pagkakamanage. Muling binuksan ang business na yon at dahil kay Renz ay muli itong nabuhay hanggang sa tuluyang lumago. Dahil doon ay lalong nagtiwala ang matandang babae kay Renz hanggang sa ituring niya itong isang parang anak. At si Renz naman ay inako ang responsibilidad sa matanda na parang kanyang tunay na ina. Noong mamatay ang matanda ay isinalin sa pangalan ni Renz ang negosyo. Doon daw tuluyang nagbago ang pamumuhay ni Renz. Doon natupad ang kanyang pangarap na iahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Nagtagumpay siya. Masasabing mayaman si Renz at tagumpay siya sa kanyang buhay. Noong maglapitan sa akin ang mga anak ko dahil gusto na raw nilang matulog ay isa-isa silang humalik sa aking pisngi. Pinanood ni Renz kung papaano ako halikan ng mga anak ko, lalo na ng aking bunso na kumandong pa sa akin. At hindi pa dapat aalis sa kandungan ko kung hindi lamang kinuha ni Mayo. Nakakainggit ka, insan, sabi sa akin ni Renz. Bakit ka naman maiinggit sa akin? Tingnan mo naman, losyang na ako at saka mahirap lang ang buhay namin, sabi ko. Hindi nagsalita si Renz.
Nakatingin pa rin siya sa mga anak ko habang nakakapit sa kanilang ama na noon ay papasok sa pinto ng kusina. Ikaw nga dapat ang kainggitan, insan eh. Kasi parang hindi ka man lang tumanda at saka ang yaman-yaman mo na. Masayang sabi ko kay Renz. Hindi ako masaya, pinsan. Malungkot na sabi niya. Wala akong asawa. Wala akong anak. Dugtong pa niya. Naikwento rin niya na sinubok din niyang magmahal pero 2 beses na nabigo hanggang sa pansamantalang ibinasura ang pag-ibig at isinubsob ang kanyang sarili sa trabaho upang umunlad. Isang umaga, pagising ko ay naisip ko na matanda na pala ako. Malungkot na kwento ni Renz. Nakamit ko nga ang pangarap ko, pinsan. Humigit pa sa inaasahan kong makakamit ko. Marami akong pera, alahas, mamahaling damit, kotse, pero hindi ako masaya. Alam mo, natatakot nga ako baka mamatay akong nag-iisa dahil tatanda akong nag-iisa. Noon papadudot ay nagawa kong titigan sa mata si Renz at nakita ko nga na sa likod ng kanyang sophisticadang make-up ay aninag sa kanyang mata ang kalungkutan. Insan, hindi pa naman huli ang lahat. Mag-asawa ka na kasi. Yang ganda mong yan, imposibleng walang magkagusto sa'yo. Sabi ko upang pilitin siyang sumaya. Araw-araw, insan naghihintay ako na may dumating na lalaki sa buhay ko. Pero walang dumarating. Naisip ko nga siguro nakatadhana akong tatandang dalaga. Muling lumungkot ang mukha ni Renz. Huwag kang mawala ng pag-asa, insan. Darating yan. Sabi ko na lang na hinawakan ko pa ang kanyang malambot na kamay. Muling bumalik si Renz sa Canada noong matapos ang libing ni Mami. Iniwan niya ang kanyang address sa akin at nangako siyang susulatan niya ako kapag may magandang nangyari na sa kanyang paghihintay. Subalit dumaan ang mga taon. Valentine's card, Christmas card at birthday cards ang regalo lang na dumating sa akin mula kay Renz sa Canada. Wala pang wedding invitation. Wala din siyang kwento tungkol sa kanyang paghihintay kay Mr. Right. Hindi ko na rin kinumusta dahil baka instead na mapasaya ko siya ay ma-offend ko lamang siya. 40 anyos na kami noon, Papa Dudot. Sabi nila, life begins at 40. Umaasa ako na sana ay magsimula na ang totoong buhay ni Renz. Ang totoo, malungkot ako para sa kanya. Mula sa kahirapan ay nangarap siya na maginhawang buhay. Natupad ang pangarap niya ngunit sa huli ay naroon ang kawalan ng saya dahil ang kulang sa kanyang buhay ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao. At yan ay ang pag-ibig at pamilya. Ako, namulat sa maginhawang buhay. Naghirap lamang noong umibig at mag-asawa. Subalit hindi ko ininda ang hirap dahil sa puso ko ay nandoon ang ligaya. Dahil may mga inspirasyon ako, ang aking asawa at mga anak. Nagkabaliktad kami ng buhay ni Renz. Noon ako ang matalino, ako ang may kaya sa buhay. Siya naman ang medyo mahina ang utak at mahirap. Ngayon, si Renz ang matagumpay at mayaman. Ako ay losyang at simple lamang ang buhay. Pero Papa Dudot, wala ako ni konting pagsisisi. Ni hindi rin ako naiinggit kay Renz. Sa katunayan, kung magpapalit kami ng buhay ngayon kahit 1 oras lamang ay hindi ako papayag. Ito ay dahil ayaw ko na kahit na 1 oras lang ay mawala ng saya ang buhay ko. Madalas kong isinasama sa panalangin ko ang pinsang kong si Renz. Hangad kong lumigaya din siya ng kagaya ko. Naiinggit siya sa akin dahil natagpuan ko ang pagmamahal. Noong sumubok siyang magmahal ay hinahanap daw niya ang kanyang puso kung may pagmamahal nga ba, pero wala siyang nakapa. Marami siyang lalaking sinubok na mahalin pero walang tumama. Ayaw naman daw niyang magbaka sakali.
Ang sabi niya ay pipiliin lang daw niya na tumandang dalaga kaysa makisama sa isang lalaking hindi niya mahal o hindi siya mahal. Noong nakaraang Pebrero ay huling sulat sa akin ni Renz ay nakaipit lang ang sulat sa Valentine's card. Sabi niya may date daw siyang Pinoy na nagtatrabaho bilang gardener sa Ontario. Byudo na raw ang lalaki. Gusto ko sanang sabihin bakit naman sa byudo pa pero hindi ko na lang sinabi. Malay mo lang, sa byudo nga ang destiny ng pinsang ko. Habang sinusulat ko ang kwentong ito ay wala pang sulat si Renz kaya wala pa akong update tungkol sa byudo. Nakita ko lang kasi yung pagkakaiba Papa Dudut, lalo na doon sa kung saan tunay naliligaya ang isang tao. Ito ang nagtulak sa akin upang ibahagi rin ang kwento ng buhay ko sa programa ninyo. Sa programang Barangay Love Stories. Saan nga ba mas niligaya ang isang tao? Sa buhay na sagana sa yaman ngunit kapos sa pagmamahal o sa buhay na salat sa yaman subalit sagana sa pagmamahal? Maraming salamat Papa Dudut at pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihang Diyos upang sa ganon kahit mahirap ang buhay, gaya ko ay happy ka rin at sana masaya tayong lahat. Ang inyong kabarangay, Vanessa. Maraming salamat po sa ating kabarangay na si Vanessa sa kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Para po sa ating mga kabarangay na nagdanais pong magbahagi ng kanyang kwento, mag-email po kayo sa bls971@yahoo.com. Naway sana'y may natutunan po tayo sa kanyang kwento. Hindi po sa material na bagay natatagpuan ang kaligayahan. Ang kaligayahan ay natatagpuan sa puso ng bawat tao. Kaligayahan na nagmula sa pagmamahal ng pamilya, kapatid, kamag-anak, ng kaibigan. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po si Papa Dudut. Nag-iimbita sa inyong lahat na mag-text Papa Dudut space on at ipadala sa 4627. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.